Hi mga ka-aquatics, ngayon nga pala ay update ko kayo dito sa aking mini fish farm kung anong nangyari dito matapos manalasa ang bagyong Pipito. So ayan, yung garahe nga pala namin na yan ay nagibayan, inayos lang namin agad kasi wala kaming garahe kapag di namin inayos. So papakita ko yung clip nung video na talagang nasira yan, yung buong bubong na yan ay natanggal, tas itong pader niya na yero ay pumapay. So papakita ko yan sa inyo. Ito nga pala mga ka-aquatics yung sinasabi ko na nagiba yung garahe namin. So ayan, kitang-kita nyo naman, gibang-giba talaga yan. Nagkalat yung mga yero dyan na nakalagay doon sa aming garahe. So ayan, wala na nga bubong, isa na lang ang natirang bubong na nakakapit dyan. Tapos yung aking rep tab dyan ay ayan, marumi na rin. Tapos nahulog dyan yung filter. So ayan, nagkaralat yung mga yero. Talagang grabe yung nangyari gawa nung bagyong nakalipas. So, ayan, kung makikita nyo yung aquarium ko may styro. Nilagyan ko nga pala yan ng styro kasi nga baka sakaling mahulugan nga yan ng yero or yung napaglalagyan ng yero kaya nilagyan ko. So, ayun, buti na lang hindi siya nahulugan kaya ayun, okay naman. Dito mga ka-aquatics, kung mapapansin nyo, nahulog dyan yung filter. Galing dito, nahulog dyan. So, yung laman niya na koi fish ay tumalon dito kanina. Pero buti na lang nakita ko. Tsaka may tubig pa naman kanina dito. Kaya nakuha ko pa or nahuli pa namin. Tapos yung isang koi, may nakita ako dito. Dito naman tumalon. Kaya okay lang naman sana. So, ayan. Ito nga pala yung filter natin na nahulog dyan. So, kawawa naman yung mga isda natin. So, yan nga pala yung sabi kong koi na lumipat dyan sa tab na yan. So, buti na lang hindi tumalon mismo dito sa lupa. Pero yung kulay orange mga ka-aquatics tapos black orange ay tumalon dyan mga ka-aquatics. Pero naibalik ko man na dito. So, kanina nga pala mga ka-aquatics, itong net na ito ay nahulog na din yan dito. So, inayos ko lang kaagad para hindi na tumalon yung isda. Kaya, ayan, nakataklob yan dyan. So, ayan, mga ka-aquatics. Ganyan kagulo. Matapos, manalasa ang bagyong Pipito. So, nag-vlog nga rin pala ako mga ka-aquatics bago manalasa yung bagyo na yun. Pero hindi ko yan na-i-upload, kaya i-upload na lang natin kapag tayo ay nagka-signal na at nagka-kuryente na. So, ayun. Hindi nga pala masyadong bumaha dito mga ka-aquatics, kaya hindi naman lumutang yung mga reptab natin dyan, which is okay naman mga ka-aquatics. Kasi, ayun, hindi makakawala yung ibang mga isda natin. So, ang tubig nga pala mga ka-aquatics, nung pagkabagyo ay hanggang dito lang. So, talagang hindi naman yan aangat. Pero sobrang lakas kasi ng hangin mga ka-aquatics, kaya yan ang resulta nung hangin na dala-dala ni Pepito. So, ayan, yung mga palapa ng nyug ay nagkang hurulog na dyan. Tsaka yung mga rep natin, puro dahon na. Tapos yung iba may mga debris ng sanga. So, effective naman yung mga overflow na ginawa natin, yung extra overflow na ginawa natin para hindi mapuno yung ating mga reptab dyan. So, hindi na umapaw yung mga reptab. Kaya, ayun, effective naman. So, dito nga pala mga ka-aquatics. So, ayan, marami din dyan dahon. Tapos yung sabi kong planggana dun sa before na vlog natin ay, ayan, napuno din ng tubig. Tapos dito naman mga ka-aquatics,
ganun din. So, yung yerong nakapatong dito nawala. Pero, ayan, punong-puno ng mga dahon yung mga reptab natin. Tapos, ito nga ay nahulugan ng palapa. So, ayan. Ito nga pala ang update mga ka-aquatics dito. So, naging kalmado nga pala ang paligid or panahon dito sa amin mga around 9 to 11 o'clock. So, ayun, katatapos lang ng bagyong Pipito na manalasa dito sa amin. Kaya, ayan, kung titingnan nyo ang ating mga fish pond or reptab, madudumi tsaka maraming mga dahon kasi nga gawa ng pananalasa ng bagyong Pipito. So, ayun, yung ibang mga reptab natin dyan, punong-puno din yan ng dahon. So, baka bukas ay asikasuhin na natin yan para syempre malinis na natin kapag wala tayong pasok sa school. So, ayun. Dito naman mga ka-aquatics, safe naman yung mga betta fish natin dyan. So, ayan. Safe naman. So, yung mga betta tank nga pala ay tinago ko dun sa likod para kung sakaling maghangin or mabagsakan ng sanga ay hindi masyadong maapektuhan para hindi mabasag. So, ganun din dito mga ka-aquatics. Yung mga betta tank natin ay nilipat ko dun sa likod para hindi siya mabasag kung sakaling mabagsakan man or hanginin. Kasi mas mahal ang puhunan natin mga ka-aquatics dyan sa mga mga betta tank kumpara dito sa mga MP cut bottles. Kaya ayun, sinave naman natin para mapigilan yung problema na pwedeng mangyari. So ayan, makikita nyo, mga MP cut bottles ang nandito sa harapan. Tapos, ang daming mga dahon dyan sa mga aquarium. Punong-puno nga pala ng mga dahon din. So, yung ibang mga betta fish dito sa baba, mga ka-aquatics gaya ng dati, ay nilipat ko doon sa pwedeng pagpatungan doon or dito yung iba. Yung iba naman ay dito mga ka-aquatics. Tapos, yung medyo ibang piraso ng betta fish natin dito na na pet quality dito ko na lang muna nilagay kasi ayun, baka nga bahain pero buti na lang hindi natumba itong natin, itong pintuan ng rep na nalalagyan ng betta fish. Kasi nga sabi ko dun sa before na vlog natin ay baka nga ito ay bumagsak. At ayun na nga, nangyari nga. So, makikita nyo yun sa vlog natin ngayon. So, ayun. Kaya, buti na lang, hindi talaga yan bumagsak kasi sayang din naman syempre. Tapos dito nga pala mga ka-aquatics, yung sa styro na pinatong ko doon, nandyan pa rin naman. Tsaka, ayun, hindi naman nabasag yung ating aquarium. Kaso mga ka-aquatics, nahulog dito yung takip ng ating aquarium sa loob. Pero buti na lang din, hindi nabasag. So, dito naman mga ka-aquatics, okay naman yung mga isdang nakalagay dyan. Sobrang stress nga lang talaga gawa nung nagdaan na bagyo. Dito man mga ka-aquatics, wala na dyan nakalagay. So, yun mga ka-aquatics, yun ang ating update matapos manalasa ang bagyong Pipito. So, ayan. Buti na lang hindi masyadong sobra-sobra yung epekto kahit syempre alam naman natin na super typhoon yung Pipito.
Yun lang mga ka-aquatics. Maraming salamat sa panonood.